kwento ni Eva. Sa kanyang anak ang tungkol sa araw na hindi na muling lulubog. Ang araw ng pagkakasundo. Ang araw ng kapayapaan. Ang araw ng walang hanggang liwanag. Ngunit si Cain ay hindi nasiyahan sa mga salitang iyon. Hindi niya nais maghintay. Hindi niya nais ang isang pangako para sa malayong hinaharap. Nais niya ang katuparan ngayon, sa mismong sandaling iyon. At muli niyang sinabi sa pagitan ng kanyang mga luha, gusto ko ang araw ngayon, hindi bukas. Sa buong pagtitiis ay sinikap ni Eva na aliwin ang kanyang anak. Ikinuwento niya ang tungkol sa liwanag ng alahaya. Yahawa! Ang liwanag na kayang gawing araw ang gabi. Ang liwanag na kayang punuin ang puso ng kapayapaan. Ang liwanag na nagbibigay ng pagtitiis habang hinihintay ang katuparan ng mga pangako. Sinabi niya na mahal siya ng walang hanggan at kayang punuin ng kagalakan ang kanyang puso habang hinihintay ang araw ng kanyang mga pangarap. Ngunit si Cain ay umiling at sa kanyang pag-iyak ay sinabi, gusto ko ang araw sapagkat nakikita ko ito. Hindi ang walang hanggan. Parang isang matalim na palaso ang mga salitang iyon. Tumimo ito sa puso ni Eva at siya ay napaiyak ng husto. Hindi lamang isang ina ang nasaktan sa sandaling iyon. Ang malahok po ng liwanag ay nalungkot at isang malalim na kalungkutan ang umabot sa puso ng lumikha. Sapagkat sa mga salitang iyon, nakita ang unang anino ng paghihimagsik. Ang unang hakbang sa isang mapanganib na landas. Ang landas ng pagpili sa nakikita kaysa sa hindi nakikita. Ang landas ng pagtanggi sa pagtitiwala. Habang ang kalungkutang iyon ay bumabalot sa kaharian ng liwanag, si Adan ay nasa bukid. Hindi niya alam ang naganap. Hindi niya alam ang mga luha ng kanyang asawa. Hindi niya alam ang mga salitang binitiwan ng kanyang anak. Habang papalubog ang araw, iniwan niya ang kanyang gawain. At may awit sa kanyang puso, siya ay naglakad pauwi. Masaya siyang muli niyang makikita ang kanyang pamilya. Ngunit nang siya ay dumating malapit sa altar, iba ang kanyang nadatnan. Si Eva ay umiiyak at si Cain ay umiiyak din. Agad niyang kinuha ang bata sa kanyang mga bisig at puno ng pag-aalala siyang nagtanong, ano ang nangyari, anak ko? At sumagot si Cain, pinabayaan ni nanay na lumubog ang araw. Yumakap si Adan sa kanyang anak at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Eva. Ngunit maging siya ay nahirapang magsalita sapagkat ang mga salita ng bata
At sa tinig na puno ng pagmamahal ay sinabi niya, si Ikay ang nagpabalik sa araw, anak ko. At habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, ang unang pamilya ay nanatiling magkakayakap sa tabi ng altar. Hindi pa nila alam kung gaano ahaba ang landas na nasa kanilang harapan. Hindi pa nila alam kung gaano kalaki ang magiging pakikibaka para sa puso ng batang iyon. Ngunit alam nila ang isang bagay, ang pag-ibig ng alahaya Yahweh ay hindi lulubog gaya ng araw, at ang kanyang